Okay na to, anak. So, ngayon, dahil conclusion daw ang inassign sa akin ni Pastor Will, so, ang topic ko ay, love is transformational. Ano nga ba ang transformational sa Tagalog? Nakapagpapabago. So, una, narinig natin kay Pastor Will na ang pagmamahal ng Diyos. So ito ang pagmamahal o topic o yung love na pinag-uusapan natin, hindi ito yung ordinary love na naramdaman ni Wawi sa kay Mayan. By the way, Wawi, welcome back. Na-miss ka naming lahat. Nandito si Wawi. At si Angel nandito. Si Bianca at si Cheese nandito rin pala. Kasama pala sila ni Sam. Teka lang, malabo yung mata ko. Tama ba ako? Si Bianca ba yun? Anyway, so ang topic natin, ang pag-ibig na nakapagpapabago. Di ba? Interesting yan. So, ito yung pag-ibig, sabi ko nga, pag-ibig ng Diyos na tinawag ni J.A. last time na agape. Yung agape, ito yung pinakamataas na antas ng pagmamahal mula sa Diyos. Ibig sabihin, na inisa-isa niya yung mga karakteristik. Ito, ang pag-ibig na ito ay matiisin. Nasa verse 4 to 7 yan. Matiisin, mabait, hindi naiinggit, hindi mayabang, hindi madaling magalit, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagagalak sa kasamaan, kundi sa katotohanan. Ang pag-ibig na to ay mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nananatili sa lahat ng sitwasyon. So ito yung tunay na pag-ibig na pinag-uusapan natin, ang pag-ibig mula sa Diyos. Na ayon kay Pastor Will, ito ay eternal. No? Bago pa ikaw dumating sa mundo, dahil ang Diyos ay, God is love, so love, kung God is love, love is eternal dahil God is eternal, right? Sa Kanya. So, love is eternal. At yan yung tunay na pag-ibig. Hindi ito emosyon, kung hindi desisyon na magmahal. Desisyon nating magmahal kahit napakahirap. Minsan mahirap talaga magmahal. Naalala nyo yung difficult people to love, no? Di ba? Minsan nga kahit yung easy people, minsan nahihirapan ka pang mahalin. Yung anak mo, minsan napipikon ka sa kakulitan. Pero itong pagmamahal na ating pinag-uusapan na walang hanggan at katulad ng dinescribe natin, ito ay laging nandyan, hindi ito pansamantala, at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At sabi ni Jana, ito ay foundational. Naalala ko kasi ang pinakatumatak lang sa isip ko sa teaching ni Jana, na tayo ay ayaw natin maging haters. No? Kasi ang hate daw, iniipon, pero ang pagmamahal, ibinibigay. Kaya kung hindi ka konektado sa source ng pagmamahal, sa Diyos, ng pag-ibig, mauubusan ka ng pagmamahal kasi, di ba, lagi ka nagbibigay ng pagmamahal eh. Hindi ka haters, hindi ka nag-iipon ng sama ng loob, di ba? So, yun yung pinakatumatak sa isip ko dun sa, at dapat sabi ni Jana, maintindihan nating lahat. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo maintindihan natin ng pagmamahal na to na ating pinag-uusapan. Dahil kung hindi mo kakayaning magkaroon ng humility, patience, love, joy, peace, long suffering, at hindi mo talaga kakayanin lahat yan. Kung hindi mo naintindihan itong pagmamahal na pinag-uusapan natin. Hindi ito yung katulad lang ng pagmamahal na na-attract ka dahil nagandahan ka, kaya niligawan mo, kaya naging girlfriend mo. Hindi naman ikaw yun, Chis, ha? Lahat yun, ha? Biglang gano'n eh. So, hindi yan. So, hindi yan ang pinag-uusapan natin pagmamahal. Although may kaunting emosyon kung minsan, pero nababalik natin ang puso natin sa tunay na pag-ibig o agape kind of love na ating pinag-uusapan. Dahil bilang Kristiyano,
napakahalaga po natin. Dahil, di ba, ano na lang ang matitira? Ang pag-asa matatapos, pag bumalik si Jesus Christ, hindi mo na kailangan umasa kasi nandun na yung pag-asa eh. Pag, faith, hope, yung pananampalataya, matatapos na kasi nandun na tayo sa kingdom nun. No? Pero yung love, nandun pa rin, mananatili pa rin. So, gaano kahalaga po na maintindihan natin na kailangan natin magmahal. Kasi kung hindi ka magmamahal, hindi ka makakapasok doon sa kingdom dahil ang matitira lang doon ay love, di ba? Isipin niyo po mabuti. Ewan ko lang, naisip ko lang ngayon, ano. So, kailangan natin maintindihan ang pagmamahal at bilang nagmamahal na tao, paano ba natin talaga ito maipapamuhay? Meron bang parte ng buhay mo o ng puso mo na kailangan, naiisip mo ba na naiisip mo ba na kailangan mo mabago para matuto kang magmahal ng katulad ng ina-expect ni Ama bilang anak niya, tularan daw natin siya kung paano siya nagmahal. Ipamuhay natin itong pagmamahal na ating. So, tanong natin sa sarili natin yan ngayon habang nakikinig tayo ng teaching, meron bang sa puso ko na dapat kong baguhin para magmahal ako? No? Magmahal sa Diyos at magmahal sa aking kapwa. Dahil ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. No? Yun yung ang galing ng God, di ba? Paano raw natin ipadadama sa Kanya ang pagmamahal natin? Sa Kanya? Mamahalin natin yung kapwa natin. Dahil kung di mo kayang mahalin yung kapwa mo na nakikita mo, nasa tabi mo, hindi mo kakayaning mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. Okay? So, naalala niyo po yon. So, ngayon, pag nilay-nilayin natin ito, no, yung pagmamahal ng Diyos, or sabihin nating tunay na pagmamahal, na nakapagpapabago raw ng tao. Sino dito ang ayaw magbago? Sino dito ang perfect na wala nang babaguhin? Pati na dyan sa online, kaso hindi ko po kayo nakikita. Di ba? Wala. Lahat tayo, alam natin na meron pang dapat na ma-improve or kung nagagawa mo man yan, mas gawin mo pa. Okay? So, ang pag-ibig na yan, ang pag-ibig ng Diyos, naniniwala ako, ewan ko kung mag-agree kayo sa akin, na ito ay may kapangyarihang bumago ng tao. Naniniwala po ba kayo? Yes, kasi God is love. Love is eternal. At kung magmamahal ka, ang God ang kasama mo, siya ang tuturo sa iyo kung paano magmahal at kaya kanyang baguhin dahil galing sa kanya yan. Okay? At kung ikaw ay magbabago, alam ko, pag binago ka ng ganyang klaseng pagmamahal, hindi mo yan maitatago. Makakahawa ka sa iba. Oh, so, may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin. Number 1, na pinaka-sikat, pinaka-popular or pinaka-common na alam ng lahat na binago ng Diyos dahil minahal niya ay sino? Sino manghuhula? David daw, sabi ni Itay. Sino pa? Sinong disciple specifically? Mark. Si Mark daw. Pwede. Sino pa? Si Apostle Paul. Di ba? Dahil alam nyo kung bago niya naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, sino siya? So, pupunta tayo sa... Pero bago yan, basahin muna natin yung Romans. Paano ba? Saan ba yung ganon? Okay lang. So, punta muna tayo sa Romans chapter 5. Sabi ko nga kanina, ang pagmamahal ng Diyos ay may kapangyarihan bumago ng buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. So, sa Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay
Makasalanan pa. So, walang hindi makasalanan na ipinanganak. Ano? Baby pa nga lang, may dugunan ng kasalanan eh. So, talaga, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung namatay si Kristo para sa atin. Kaya, ang sabi riyan, anong ibig sabihin yan? Makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Makasalanan pa ako, minahal na ako ng Diyos. No? Kaya inandog niya ang kanyang anak para mapatawad tayo sa kasalanan. Yan yung unang hakbang ng magiging pagbabago mo pag naramdaman mo yan. Naalala nyo, nabanggit ko to sa inyo, na si Jesus Christ, nung pinahihirapan, bago siya ipako sa cross, more than 70 hours siyang pinahirapan. Hinagupit, pinagpasa ng cross, buti na lang dumating yung isang tumulong, di ba? Naalala nyo yun. At sa paghagupit sa kanya, nakita nyo na hindi na halos makilala ang mukha niya bago siya ipako sa krus. Lahat ng pinagdaanan niya na yon, nakikita ng Ama. Pero kahit nakikita ng Ama na siya, yung pinagdaanan ng kanyang anak, tiniis niya yung sakit. Diba, Itay, ikaw, gano'n mo? Diba, naalala niyo, sabi ko nga si Itay, kung pinahihirapan si Vic, ay naku po. Diba, hindi nga halos makanti yan. Ayaw nga ni Itay padapuan ng lamok yan eh, diba? Kaya, mahirap. Pero, tiniis ng God, yung sakit na nararamdaman niya habang nakikita niya yung anak niya na halos mamatay na sa paghagupit ng latigo na may karet. No? Dahil mahal ka niya. Bakit niya tiniis yun? Dahil mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. At may mga bata na gusto daw dito makinig. Kaya kung gusto niyo makinig, dito kayo sa harap para makita ko kayo. May upuan dito sa harap? Ayan. So, tiniis ng Diyos ang hirap at sakit ng... Shh. Wala nang magsasalita, Chester. So, dahil inoorasan ako dito, kaya wag na tayong mag-comment. Mamaya na yung comment, kausapin niyo ako ng personal, okay? So, ang pagmamahal na pinag-uusapan natin ay ang mataas na antas ng pagmamahal mula sa Diyos. At may kapangyarihan nito kahit bata ka pa, Jester, pwede kang baguhin ang pagmamahal na to kung mararamdaman mo ito, maiintindihan mo ito, at isi-share mo sa iba. Okay? Pero kung hindi mo ito naintindihan, na mahal ka ng Diyos, at hindi mo rin yan maisi-share sa iba kasi hindi mo naintindihan. So, kailangan maintindihan. Jester, huwag ka nang magsasalita, ha? Ginagawa lang kitang halimbawa kasi nandyan ka sa harap ko. Okay? So, 1 John chapter 3. Sabi riyan, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano ba yon? Tama. 1 John chapter 3, verse 1. Pagmasdan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin. Gaano kalaki Tinatawag niya tayong anak o mga anak ng Diyos. At yan nga ay totoo. Sana paniwalaan natin na anak tayo ng Diyos. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo. Kasi supernatural love meron tayo. Kakaiba tayo kaya hindi yan alam ng mundo. Sapagkat hindi nila nakikilala ang Diyos. So lahat ng taong hindi nakikilala sa Diyos, hindi kayang magmahal katulad ng Diyos. So, di ba, napakahalaga na makilala natin siya. Verse 2, ang mga minamahal, ngayon pa lamang ay mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag kung ano ang magiging kalagayan natin sa hinaharap. Alam natin na kapag nahayag na si Kristo, kailan mangyayari yung mahahayag si Kristo? Pag pinabalik na siya ng Ama, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalagayan. At sino mang may ganitong pag-asa, so yan yung hinihintay natin, pagbalik ni Kristo. Dahil lahat ng taong may ganitong pag-asa kay Kristo, ano ang sabi sa verse 3? Naglilinis ng kanyang sarili tulad ni Kristong
dalisay. Sino na nagbasa ng kwento ng buhay ni Kristo, malalaman niyo kung gaano siya kabuting anak, buting tao, mabuting kaibigan, at mabuting sa lahat ng bagay mabuti siya. So, bilang isa itong napakagandang paalala sa walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Isang pag-ibig na hindi batay sa ating kakayanan. Hindi natin kayang gawin yan sa sarili nating kakayanan. O ng pagiging, dahil nisip mo, karapat-dapat kang mahalin ng Diyos. Hindi po totoo yun, pero mahal ka niya. Kundi dahil sa kanyang sariling desisyon na tayo ay kanyang mahalin at gawing mga anak niya. Desisyon ng Diyos yun, na mahalin ka at gawing anak niya. Hindi dahil sa mabuting tao ka, hindi dahil sa galing-galing mo, hindi po. No? So, kaya't, ang gusto ng Diyos, pagbabago. Ang gusto ng Diyos ay tunay at pangmatagalang pagbabago mula sa kaloob-looban natin hanggang sa makita ito sa ating buhay o panlabas. Inside out, ika nga. Kung sino man yung nasa pinto, pasok ka anak at mupo ka dito para maisara natin yung pinto. Okay? So, yan yung agape kind of love o pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga, ito ay pinakamakapangyarihang puwersa. Kaya kang baguhin ito o kayang baguhin ang pag-ibig na ito ang sino mang tao na tatanggap. No? So, kaya, for this day, ito lang sana yung gusto kong ma-take out natin o take away natin pag umuwi tayo sa bahay natin, sabihin natin sa sarili natin, kaya pala akong baguhin ng pagmamahal ng Diyos. Dahil makapangyarihan ito at tutulungan niya akong mabago. No? Sana maiuwi natin ito. So, nandito na tayo sa pinakamahalagang o pinaka-best example ng taong binago ng pagmamahal ng Diyos. Pero bago yan, 2 Corinthians 5, nanaktawan ko, importante itong verse na to. 2 Corinthians 5:17, ang sabi riyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ikaw lang po ang sumagot kung nakipag-isa ka na kay Kristo. Dahil hindi mo yan maitatago sa Diyos. No? Ikaw lang ang sasagot niyan. Kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, siya ay ano? Bagong nilalang. Anong ibig sabihin nun? May pagbabago dapat sa atin kapag nakipag-isa tayo kay Jesus Christ. Okay? Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito ay napalitan na ng bago. Ano ba itsura nun? Pero tandaan po natin, hindi ito magic. Proseso ang pagbabago. No? Mamaya maintindihan natin yan pag binasa natin yung 1 Corinthians 13. So, sabi ko nga, excited kayo na maintindihan kung sino yung pinakamagandang example ng tao sa Bible na binago ng pag-ibig ng Diyos. Yan ay si Apostle Paul. Sa mga gawa, 9 verse 1 and 2, ang sabi riyan. Oy, wala. So, sa mga may Bible, mga gawa, chapter 9, verse 1 and 2, sabi riyan. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. So, yan siya, bago niya naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Ang dati niyang pangalan ay Saulon, siya ay taga Tarso. Ang sabi riyan, pumunta siya sa punong pari at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. Papunta siya ng Damasco, humingi siya ng sulat mula sa pari upang kung may makita siya o matagpuan siyang mga naglilingkod sa Diyos o kaanib o followers ni Jesus Christ, maging lalaki o babae, anong plano niya? Dadakipin niya yan at dadalhin niya sa Jerusalem. Yan yung plano niya, kaya humingi siya ng sulat. So, sino si Pablo noon nung hindi pa niya naramdaman na mahal siya ng Diyos? Siya isang Pariseo, matalino siya tungkol sa mga law, sa batas ng mga Hudyo. Kaso lang, tagapag-usig siya ng mga Kristiyano. At ano pa, ginagamit niya yung relihiyon niya para pahirapan ang mga naglilingkod sa Diyos. So, ang tanong, mahalagang itanong natin, bakit niya inuusig ang mga Kristiyano? Bakit itong taong to,
no? Relihiyoso raw, no? Ba't niya inuusig ang mga Kristiyano? Kasi hindi pa niya naiintindi. Ang akala niya, ang alam niya ay tama. At hindi pa niya nararamdaman yung pinag-uusapan nating agape kind of love. Okay? So, yan si Saul bago pa siya nagbago. At pagdating ng verse 3, naglalakbay si Saulo, papunta na siya ng Damasco, at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. So, nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumpa siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Next, please. Sa verse 5, sino kayo, Panginoon? Sabi. Ako ay si Jesus na iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumayo ka at pumasok ka sa lungsod at doon ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So yan ang senaryo. Nakita niya, na-encounter niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng nakakasilaw daw na liwanag. At ituloy natin yung verse. Ay wala nang kasunod dyan. Sa mga may mga Bible, buti na lang, meron kayong mga Bible. Hindi ko na pala nalagyan ng kasunod. So, ang sabi riyan sa verse, ano na tayong verse? 7. Sabi riyan sa 7, pagkaalis ng anghel, wait lang, nasa 10 ako. Sa 9, Acts 9 verse 7, natigilan at hindi nakapagsalita ang mga kasama. So may mga kasama siya na narinig. Nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang nakikitang nagsasalita. So, may maliwanag na makislap at may narinig silang tinig na hindi nila nakita dahil wala namang silang makitang nagsasalita. Pero may naririnig sila. Ang sinabi, tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi na siya nakakakita. Kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng ilang araw, 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Yung 3 araw na bulag siya, sa tingin nyo, nung nakausap niya si Jesus Christ, ano kaya ang laman ng isip niya? Bulag? Nabulag siya eh. Masaya daw, sabi ng anak. Sabi ko, ikaw bilang tao, bigla kang nabulag dahil kinausap ka ng Panginoon. Ano kaya ang mararamdaman mo? Tingin mo, makikinig ka sa Kanya. Mag-iisip kang mabuti. Magninilay-nilay ka. Bakit ako kinausap ng Panginoon? At alam ko, sinabi riyan na gagawin siyang lingkod eh. Pag binasa niyo yung konteksto niyan. Dahil inoorasan ako ni J.A. at ngayon hindi ko na nakikita yung oras. Ayan. Ang sabi riyan, na-encounter niya si Jesus Christ at nabulag siya sa loob ng 3 araw at inano siya sa 13, sabi diyan, hindi pala, nasan ako? Sa 10. Sa Damasco, nung nagpunta na sila ng mga kasamahan niya, dahil bulag siya, ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias, tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, sumagot si Ananias, ano po yan, Panginoon? Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaki na taga Tarso na ang pangalan ay Saulo, yan si Pablo, no? Siya ay nananalangin ngayon. Imagine niyo, alam ng Panginoon na nananalangin si Saulo. So, may idea na kayo? Bulag siya, 3 araw, nananalangin siya. Di ba? Ano pa? Sa 12, sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. So, yung 3 days na bulag si Pablo, nananalangin siya at nakakita siya ng vision na may dumating na Ananias, di ba, na inanoint siya para makakitang muli. Yun ang nangyayari sa isip niya habang siya ay bulag. No? Ano pa? Pwede naman, di ba, kung tayo nga kapag nagkakasakit, ewan ko kung nararanasan nyo yun, no?
yung halos hirap na hirap ka na sa nararamdaman mo. Ako personally, hindi ko yung naramdaman, pero yung hirap ng kalooban, kapag nakikita ko yung mga anak ko, kapag may sakit, sobrang hirap, no? At talagang ang dami mong naiisip, saan ako nagkulang, anong pagkakamali ko, may mga pagninilay o nagre-reflect ka sa sarili mo kung ano yung mga pagkakamali mo. I guess, si Saulo pa lang sa panahon na to, ganon. Dahil nagpa-pray siya at binigyan pa siya ng vision na may pupunta sa kanya para mawala ang pagkabulag niya. Remember? At ngayon, nababasa natin na si Ananias ay pumunta sa kanya para siya ay magkaroon ng paningin. Pero gusto kong i-back up ito. Kung magbabasa kayo ng Galatians chapter 1, sa Galatia chapter 1, Galatians chapter 1 in verse 17, sabi riyan. So after niya, kayo na lang magbasa ng kwento na binigyan na siya ng paningin uli ng God. At gano siya, doon sa Acts 9 kanina, hindi ko na pala kasi nabuo yung Acts 9. So kayo ang magbabasa noon, ikwento ko na lang na sa pamamagitan ni Ananias na pinadala ni Ama para i-anoint siya, nakakita siyang muli. No? Pero hindi pa siya agad pumunta sa Jerusalem. Ang katibayan noon ay nandyan sa Galatians 1:17. Ang sabi riyan, hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, saan siya nagpunta? Nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Verse 18, pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. So, 3 years. 3 years na I think and I guess na doon siya nag-aral. Kasi 'di ba matalino siya tungkol sa mga law ng Jew, no? Pero akala niya tama 'yon, pero hindi tama kasi pumapatay siya ng mga naglilingkod sa Diyos. 'Di ba? So, ano nangyari sa kanya within 3 years, 'di ba? Nag-aral siya, inaral niya, malamang na doon siya natuto ng tama at totoo. Doon niya naramdaman kung paano siya, yung iparamdam sa'yo na bulag ka, pakita sa'yo na after 3 days, agad-agad nabulag ka, nasilaw ka lang, nabulag ka, tapos sa 3 araw kang bulag, at muling ibinalik sa'yo ang paningin mo. Ano sa tingin mo yung mararamdaman nyo? Sobrang saya, di ba? Baliktad na talaga si Kuya. Kung ikaw ay dating bulag at nakakita ka, magiging masaya ka. Kasi ang bulag, ano lang nakikita? Wala, dilim. Di ba? At kung sino ang gumawa ng paningin mo, sigurado mararamdaman mo mahal ka niya. Di ba? Kaya magpasalamat tayo ngayon na habang may paningin pa tayo, nakakapagbasa tayo ng Biblia. At sa pagbabasa natin ng Biblia, mas naiintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos kapag nagpapatuloy tayong magbasa. So, ganoon si Pablo. Ano siya dati? Taga-usig, pumapatay ng mga kaanib ng Panginoon. Ano na siya, naging ano siya? Tinawag nga siyang greatest apostle. Di ba? Bakit siya naging greatest apostle? Sa kanya ni-reveal yung great mysteries. Sa kanya ni-reveal yung linaw, lawak, lalim ng pagmamahal ng Diyos, kung saan pinakita doon na bakit namatay sa krus si Jesus Christ? Wait, di kita tinatanong. Bakit namatay sa krus si Jesus Christ? Bakit binuhay siya ng Diyos? At bakit siya pababalikin ng Diyos sa takdang panahon? Yun yung nilinaw kay Paul. Kaya nga naisulat niya ang Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1
and 2 Thessalonians at saka Timothy. And I suggest, basahin nyo kung gaano kaganda. At madarama mo na naramdaman, na experience ni Apostle Paul ang pagmamahal ng Diyos, kaya niya naisulat yon. Ngayon, binago ba siya ng Diyos? Binago siya ng Diyos dahil naramdaman niya yung makapangyarihang puwersa ng pagmamahal na ating pinag-uusapan. Kaya, ikaw, ako, pwede ring mangyari sa atin to. Kung maging malinaw sa isip natin, maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. At kung naramdaman mo yan, masasabi mong gusto mo na siyang mahalin. At kung naintindihan mo kung paano mahalin ng Diyos, ang sabi sa utos, mahalin mo ang kapwa mo. Diba? Ano nga yun sa 1 John 4:18 ba? Meron akong 1 John dyan, na 4, chapter 4. O 3. Yun na yun. O sige, kayo na lang magbasa, no? Sa 1 John chapter 4, basahin niyo po yung buong chapter na yan at i-explain dyan na kung kayo ay sasabihin nyo na maka-Diyos kayo o nagmamahal kayo sa Diyos, pero hindi nyo minamahal ang kapatid nyo, ang tawag sa inyo ay sinungaling. Masakit tanggapin, pero nakasulat yan sa chapter ng 1 John. No? Anong ibig sabihin nun? Para mapatunayan sa'yo na mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo ang kapatid mo. Okay? So, kung si Paul ay binago ng pagmamahal ng Diyos, alam niyo ba, napakaraming tao ang naapektuhan ng pagbabago na yan? Naniniwala ka ba na pati ikaw ay apektado ng pagmamahal na naramdaman ni Paul? Agree or disagree? Kaya pwede ka rin magbago. Ganun katindi, ganun kalakas yung puwersa o force ng pagmamahal ng Diyos. Kapag naramdaman ng isang tao, may effect sa iba. Hindi mo yan maitatago. At hindi ka pwedeng magkunwari. Lagi yung mararamdaman mula sa iyo, lagi yung makikita na lagi niyang maririnig ng kapwa mo mula sa bibig mo. At hindi lang yon, lagi nilang makikita na ginagawa mo yan. Pinadarama mo yan sa iba. So isa sa pinakamagandang halimbawa na nagkaroon ng effect ang pagmamahal na bumago kay Paul ay nang mahalin niya si Onesimus. Sino nakakakilala kay Onesimus? Si Onesimus ay nasa Philemon at napakadali lang naman basahin yan dahil isang chapter lang yung Book of Philemon. So, pakilagay nga po sa screen, Philemon. Sino si Onesimus? Nasa Philemon ang kwento niya. Alam ko, inilagay ko yan dyan. Oh. Mula kay Pablo, sino nga si Pablo? Siya si Saul kanina na taga Tarso na binago ng pagmamahal ng Diyos. Siya ay isang bilanggo dahil kay Kristo, dahil sa kanyang pangangaral na mabuting balita, nakabilanggo siya dyan. At kasama niya si Timothy na kanyang kapatid. Kilala niyo si Timoteo. Sumulat silang dalawa kay Philemon. Ang sabi dyan sa verse 1, si Philemon ay isang minamahal naming kamanggagawa. No? Si Philemon actually ay isang leader ng church sa Colossus. No? Na kung saan, according to the study, si Onesimus na may dala ng letter na to para kay Philemon ay dala rin yung letter para sa mga taga-Colossians. Kaya kapag nagbasa kayo, may hawig yan. Mababasa niyo si Onesimus sa chapter 4 ng Colossians. Okay? So, ano lang naman yan. Sa verse 2, para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, so si Philemon yung kinakausap niya, sinulatan niya, kay Apia na aming kapatid na babae,
pwede raw yan ay asawa or isang believer na nando sa bahay ni Pilimon. At kay Arquipo, na kapwa namin naglilingkod sa Panginoon, pag nagbasa kayo ng Colossus, mababasa niyo rin yan si Arquipo sa Colossians. Okay? So, sabi riyan, salutation sa 3, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig at pananampalataya ni Pilimon, yun yung chapter heading yata or verse or heading bago yung verse 4, no? Yun yan, no? So, minsan nakakatulong naman yan para yung mind mo, hahanapin mo may pag-ibig ba talaga si Pilimon? May pananampalataya ba talaga si Pilimon, di ba? Sa verse 4, sabi niyan, lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. So, nakita nyo kanina, si Saulo, nung bulag siya, na naging Pablo, ay, nagdarasal. Madadasalin talaga si Saul. Ano yung sumunod, anak? Please, ano yung slides natin? Sa 5. Makinig kayo, mga anak. Nakikita nyo naman dito, kaya dito kayo magbasa. Sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoon. So, si Paul kasi, hindi pa siya nakapunta mismo sa church ni Pilimon. Ito ay nabalitaan niya lang kay Onesimus or kung sino pa yung mga nakausap niya na, di ba alam niyo yon, kapag napakabuti ng isang tao, talagang rin yan na malakas ang makarating ang mga balita. Sa kasamaan palad, pati naman yung mga masasamang o hindi magandang reputasyon ng tao, no? Kapag nakabalita ka, sa madaling salita, ang salita ay powerful. Kung pinupuri mo ang tao o sinisiraan mo ang tao, pareho yang nakakarating, no? Okay? So, sa verse 6, idinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa ating pananampalataya o sa isang pananampalataya, ibig sabihin magkaisa sila ng faith, ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, sabi ni Paul, kapatid na Pilimon, ang pag-ibig na iyon ang nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. So, pinupuri ni Paul si Philemon dahil sa mga reputations na narinig niya tungkol kay Philemon. Okay? Kaya mas maganda, pag may kukwento tayo tungkol sa ibang tao, yung magandang reputation na ikwento natin. Okay? 8. Kaya nga, ito, may chapter heading na nakalagay dyan, kahilingan para kay Onesimo. So sa sulat, hihingi siya ng pabor kay Philemon para kay Onesimos na ating bida. No? Sabi riyan, kaya nga malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo. Next, please. Ngunit, so, pwede niya raw utusan si Philemon, sabi ni Saul, no? Pero, verse 9, mas minabuti kong makiusap. So, hindi, kahit may karapatan siyang mag-utos, hindi siya nag-utos. Sa halip, minabuti niya makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. So, nakikita po ba natin kung gaano ka mapagmahal si Paul? Di ba? So, may wisdom ang pag-ibig, no? Nababago ka talaga ng pag-ibig, di ba? Kita nyo si Paul sa halip na mag-utos, di ba? Dahil nagmamahal siya, dahil ang pag-ibig ng Diyos na naramdaman niya ay makapangyarihan, nakikiusap siya, no? Nagre-pray siya, no? Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus, at ngayon ay nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kanino? Kay Onesimus, na aking anak sa pananampalataya. Ang description ni Saul, anak niya sa pananampalataya si Onesimo na ipinapakiusap niya kay Philemon. Ngayon mag-background check, konti tayong background. Si Philemon ay dating alipin
si Onesimo ay dating alipin ni Philemon na maaaring hindi kasi nakasulat yung eksaktong nangyari, pero meron siyang kasalanan kay Philemon, si Onesimus. Maaari daw nagnakaw or may ginawa siyang kasamaan, kaya tumakas siya kay Philemon. At sa kanyang pagtakas, nakilala niya si Paul sa kulungan. No? At sa kulungan, ayon sa ating binabasa, naging anak siya ni Saul sa pananampalataya. So anong ibig sabihin nito? Yung pag-ibig ng Diyos na kay Saul ay nakakahawa. Sana lahat tayo ganun, para yung mga nasa tabi natin nahahawa rin, po. Sabi riyan, ako'y naging isang ama sa kanya habang ako ay nakabilanggo. Imagine niyo po yun, siya ay nakabilanggo. Maaring doon sila nagkukwentuhan o hindi ko alam, no? Pero nakapag-witness siya kay Onesimo. Naipadama niya ang pagmamahal. At ngayon, sa 11, dati hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon, kapaki-pakinabang siya kanino? Sa kanilang dalawa. So, hindi lang kay Philemon. Dati, di ba, alipin siya na pinagnakawan, kaya, syempre, nakakainis yun, di ba? Pinagnakawan. Yung pagsinungalingan ka nga lang, di ba, Wawi, ang hirap na, no? Napatunayan mo na, may ganyan talagang tao. Very fresh pa yan sa isip ko. Anyway, pinagdadasal ko siya at sana maramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. Okay. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Kaya, verse 12, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ng aking puso. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling kasi para siya ay maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo. Malaking tulong sa kanya si Onesimo, pero bakit mas minarapat niyang pabalikin kay Philemon si Onesimo? Dahil merong kailangang ayusin. No? So, ang nangyari, pinapakiusap niya na sa gayon ay para ring ikaw ang kasama ko. Ulitin natin yung 13. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako ay nakabilanggo dahil sa magandang balita at sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito. Pero next, pero sabi ni Paul, ayaw kong gawin yon. Ngunit ayaw kong gawin yon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Di ba napakaganda ng puso? Napakalinis. Wala kahit isang bahid na karumihan ang puso ni Apostle Paul. At ngayon, marahil, verse 15, nalayo nga sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon, di ba? Tinakasan nga siya, ninakawan niya kasi So, nalayo nga siya ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Diba? Napakaganda. Diba? Ine-explain ni Apostle Paul dahil sa pagbabago, dahil si Onesimo ay naanak ko sa pananampalataya, nakilala niya si Kristo, alam niya na kung bakit namatay si Kristo sa krus, alam niya kung bakit binuhay si Kristo ng Diyos, at alam niya na inakyat na si Kristo ng Diyos Ama sa kanyang kanan at darating ang panahon na pababalikin si Kristo. Kaya siya ngayon ay mapagmahal na. May pakinabang ka sa kanya. Di ba? Makakasama mo siya habang panahon dahil pareho kayo ng faith. Yun yung sinasabi sa verse 15. At hindi lang yan. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa ng kapatid sa Panginoon.
Alam niyo ba na yan ang pinakatatak natin as true Christians, no? Kakaibang pagmamahal ang nararamdaman natin sa isa't isa at ng ibang tao mula sa atin. Yan yung pagkakaiba natin bilang totoong Kristiyano, okay? Sa mga ordinary. Next, please. Ayun na ba yon? Wala na, ano? So, ano ang nakita natin sa kwento ni Onesimo? Anong natutunan natin dito? Di ba? Binago ng Diyos si Pablo dahil sa pagmamahal na naramdaman ni Pablo sa kanya o ni Paul. Ngayon, pati si Onesimo ay nadamay dahil binago rin ang naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul. At itong pagmamahal na ito ay bumago sa kanya. Kasi hindi naman siya babalik kay Pilimon nang hindi siya magsusorry, dala-dala ang sulat na yan. Siyang may dala ng sulat na yan para kay Pilimon. At kasama ng sulat ng Colossus, ayon sa pag-aaral. So, may faith, si Onesimus, at ang faith and love cannot be separated. Kung totoo ang pananampalataya mo, nagmamahal ka rin sa Diyos na nakilala mo. At paano mo ginagawa yung pagmamahal na yon? Minamahal mo ang kapwa mo, pati kaaway mo. Okay? At lalo-lalo na ang mga kapatiran mo. So, ano ang natutunan natin sa ating kwento? Ang isang taong tunay na nakakakilala sa Diyos, tiyak, sigurado, na magmamahal yan sa iba. At nakita rin natin na kapag walang pag-ibig ang isang tao, pinapakita nito na hindi talaga nila nakikilala ang Diyos. Ang taong hindi totoong nakakakilala sa Diyos, hindi niya talaga kayang magmahal sa Diyos. Don't get me wrong, Ang punto nung sinasabi ko, naisin mong makilala ang Diyos na napakamabuti, napakamapagmahal. Sabi ko nga kanina, kahit gaano kasakit na makita na pinahihirapan ang kanyang anak, tiniis niya dahil mahal ka niya. Gaano kalawak ba yun? Pinalawak na po ba natin sa isip natin yung ganong klaseng pagmamahal? At kung pinalawak mo na yan sa isip mo, naramdaman mo ba na mahal ka ng Diyos? Kung hindi pa, magdasal ka uli, pumunta ka sa kwarto mo, humingi ka ng tulong sa Kanya na maramdaman mo yan, pagmamahal na yan. Dahil, pag naramdaman mo yung pagmamahal na yan, matututo ka ng magmahal sa Diyos sa pamamagitan ng mamahalin mo lahat ng kakilala mo, pati kaaway mo. Okay? Bakit kailangan ng pagmamahal? Punta po tayo sa 1 Corinthians 13. Sabi riyan, noong ako ay bata pa, so konteksto to ng supernatural love, yung agape kind of love, noong ako ay bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Pero ngayong ako ay mayroon ng sapat na gulang, iniiwanan ko na ang mga asal bata. Itong mga to, bata pa kaya ang kukulit pa. Pero dadating ang panahon, magmamature sila, magmamahal na rin sila. 'Di ba? Pag nag-mature yan, magmamahal na rin yan. Sa kasalukuyan, verse 12. Tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw. Ang sabi riyan. Darating ang araw. Sa harapan araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Kailan mangyayari yon? Pag pinabalik na ang Panginoong Jesucristo. Makikilala mo ng harapan ng Diyos. Ngayon, bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Dapat ganyan tayo ka-humble . Remember, sino gumawa ng sulat na to? Si Apostle Paul. Ay hindi tayo may konting kaalaman lang. Feeling natin, alam na lahat. Di ba? Si Paul, tingnan nyo kung gaano ka-humble. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kilalang-kilala ako ng Diyos, sabi ni Paul. Alam niya kung gaano ko kasama bago ako na-convert. Alam niya na pumapatay ako ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero
Ngayon, binago ako. At sa 13, verse 13, 1 Corinthians 13:13. Alam ko, kinote ko yung buong 1 Corinthians dyan. Pero kung hindi nyo po nailagay dyan, basahin natin ang 1 Corinthians 13:13. Sa huli, ano ang mangyayari? Ngunit, saan na ba ako mali? Kaya, samantala, dito, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ano raw? Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Dahil, darating ang panahon, mawawala ang faith, mawawala ang hope, pero ang love o pag-ibig ng Diyos ay mananatili dun sa kingdom. At sabi ko nga kanina, kung hindi ka kasama, kung hindi ka magmamahal, kung hindi mo matututunang mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa mo, hindi ka makakadama ng pag-ibig na mananatili dun sa kingdom. Okay? At huli, 1 John chapter 4, verse 88. Dahil hindi ko yata nailista yan dyan, hindi ko lang sure. Meron? 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Right? And 19, ano ba yan? Sorry naman, hindi 19. 1 John 4:8, yan binasa natin, di ba? Sa 4:9. Sabi riyan, ano sabi sa 9? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan nito. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, kaya mo ring mahalin ang iba. Dahil kung sasabihin mong hindi kilala mo ang Diyos at hindi mo kayang mahalin ang iba, delikado ka, kapatid. Sa verse 20, the same book, verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay, ano raw, sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Di ba? So, ang tunay na pag-ibig, hindi mo na talaga yan iisipin yung sarili mo. Mamahalin mo ang Diyos dahil sa Kanya nagmula ang pag-ibig na meron ka. At kaya mo yan kung ikaw ay magdarasal. Sabi sa, nabasa na natin yung 18, ano? So, ang konklusyon, ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal. Siya mismo ang pagmamahal. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay dapat na naipapakita ito sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba o sa kapwa niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi batay sa ating kabutihan, kung hindi sa kanyang likas na kabaitan. And lastly, balikan natin yung Romans, wag na yan, nabasa na natin yan, Romans 5:8. Kaya, pag nilay-nilayin po natin itong pag-ibig na to, tanungin natin ang ating mga sarili. Nakikita ko ba sa buhay ko ang pag-ibig ng Diyos?
Dalawang tanong lang. Sana, sagutin natin ito mamaya. Magnilay-nilay po tayo mamaya. Ano pa? Una, nakikita ko ba sa buhay ko ang pag-ibig ng Diyos? Paano ko ba, o paano ko maipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa aking pamilya, sa aking trabaho, at higit sa lahat, sa simbahan o sa iglesia? Okay? So yan ang iiwanan kong tanong. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang parangal, at itinataas po namin ang kadakilaan mo sa buhay namin. Kayo po ang nagmahal sa amin at ipinadama ang pagmamahal para matuto rin kaming magmahal. Salamat po, Ama. Alam po namin na ang pagmamahal na ito ay supernatural. Kaya't naniniwala po kami na dahil sa banal na espiritong pinagkaloob mo sa amin nung kami makipag-isa sa iyong anak, tinutulungan mo kaming magmahal tulad mo at tulad ng iyong anak. Ama, patuloy nawa namin itong magawa at nawa lahat po ng mga nakakausap namin, nakikilala namin at lalong-lalo na ang pamilyang kaloob mo sa amin, itong pamilyang ito, ay mahalin namin kung paano mo po kami inuutosang magmahal. Tulungan mo po kami, Ama, magmahal tulad ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen. God bless everyone at